Ate, kahit ikakasal na ako sa mayamang pamilya bilang asawa ng binata. Pero hindi mo kailangang magmadali. Maging panatag ka lang na pakasalan ng taong probinsyano dahil ang bigay niyang pera para sa bigay kaya ay sapat na para iligtas ang lola mo. Bunso, mayamang pamilya. Ang mayamang pamilya, isang araw sa itaas, isang araw sa ibaba. Nagmamadali ka ng grabe, tumalon ka doon. Ingat, baka mahulog ka sa ulo. Ang aking mga bagay, hindi mo kailangang pakialaman. Ate, dumating na ang mamahaling kotse ko at ang asawa mong probinsyano. Baka naman, pinapalakad ka papunta sa biyenan mo? Wantang, sa pamilya Shu, makitid ang mga daan sa bundok. Hindi makapasok ang sasakyan. Sinundo na kita. Talagang taong probinsyano. Kahit sa kasal ay hindi gaanong formal. At sa buhay mo, karapat-dapat ka lang sa ganitong uri ng sasakyan. Hahaha, Kapitan, tara na. hahaha. Ingat. Aalis ako ng 5 taon. Huwag hanapin. Ibibigay ang sustento bawat buwan, Shumo Chen. Pagkatapos ng 5 taon, bawat isa ay may sariling landas. Walang utang na loob. Mabuti na rin. Executive Shu, kasi simula mo lang ikasal, ay pupunta agad sa ibang bansa para sa proyekto. Sa parte ng ginang, Kasunduan lang ito sa kasal. Ang pamilya Shu ay nagtatago ang patakaran na itinakda ng matandang Ginoo. Kinakailangan bilang isang ordinaryong tao magpakasal. Tumagal ng 5 taon, saka lang maituturing na nakapasa sa pagsubok. pero siya pa rin ang ginang. Kailangan niya ng pera. Kailangan ko ng asawa sa papel. Kinuha namin ang kailangan namin. Walang utang na loob. Limang taon, malapit na matapos. Ngayong wala na si Lola at bayad na ang pera. At doon asawang hindi ko nakikilala, mas mabuting maaga pa, tuluyan ng wakasan. Wantang, ang malaking boss ng ating baryo, bumalik sa baryo para mag-survey ng investment. Naghahanap ng lokal na gabay. Ang oras ng sahod ay nasa libo-libo. Kapitan, pero kailangan ko. Sa baryo, ikaw ang pinakamataas ang pinag-aralan at nakakaintindi ng mga ito. Darating na si Executive Shu sa pintuan, bilisan mo. Kapitan ako. Eh? Bini-bini. Dati ba tayo nagkita na? Ang bayad sa trabahong ito ay sapat na para sa akin pagkatapos ng diborsyo para maging maayos ang transition ko sa isang panahon. Kaya mas mabuting tapusin ko na lang ito bago umalis. Nagbibiro ka, Mr. Shu. Ako si Zhao Wantang, ang iyong pansamantalang assistant. Zhao Wantang. Sabi ng kapitan ng baryo na interesado kayo sa ecotourism project ng aming baryo. Kilala na ako sa lugar na ito. Kung may mga katanungan kayo, pwede ninyo akong tanungin kahit kailan. Bakit ang babaeng ito ay may kakaibang pamilyar sa akin? Pasensya na, Mr. Shu. Sa tingin ko, ang lugar na ito ay may malawak na tanawin at magandang tanawin. Talagang angkop ito para gawing isang high-end homestay cluster. Hindi. Bakit? Ito ang lupain ng aking pamilya. Hindi tama. Magsi-divorce na ako. Wala na akong kinalaman dito. Ito ay ang ancestral home ng pamilya Shu. Kailan ito naging lupa niya? Ang ibig kong sabihin, Mr. Axel, para sa ganitong kalaking development project, mas mabuting linawin muna natin ang pagmamay-ari ng lupa upang maiwasan ang alitan. Makatuwiran. Mr. Shu, matagal kayong naglakbay. Mas mabuting magpahinga muna kayo. Ang mga detalye ng plano ay pag-uusapan natin bukas ng mas detalyado. Siya.
Assistant Zhao, ngayong araw ay napagod din kayo. Dito na lang kayo. Kung gayon, Mr. Shu, aalis na ako. Hindi ko inaasahan na makabalik pa rito. Mananatili muna ako rito ng ilang panahon. Wala namang problema, di ba? Paano ka nandito? Ito ang bahay kasal na inihanda ko. 5 taon na ang nakalipas. Hindi kaya? Siya ang asawang hindi ko pa nakikilala. Oh. Kasal ka na? Oh. Itong bahay. Sa asawa mo? Malapit nang matapos ang kontrata. Hindi na dapat sabihin na asawa ko siya. Hindi. Nakatira lang ako dito. Yung asawa ko sa kontrata, tumanggap ng 5 taong allowance at pinapaupahan pa niya ang bahay ko. Ginosyo, bakit kayo nandito? Naalala ko, itong bahay. Laging may may-ari. Binili ko na, kaya akin na ito. Kita mo, ni hindi na niya ako sinabihan na ibebenta niya ito. Eh di okay, wala naman na kaming relasyon. Naiintindihan ko. Maghanap na lang ako ng ibang matutuluyan. Hindi na kita aabalahin. Ginosyo. Dito ka muna pansamantala. Ang posisyon ng assistant, wala pa akong nahahanap at wala ka pang ibang matutuluyan. Hindi mo na kailangan umalis. Pero, Ibawas na lang sa sweldo mo, ang upa. Siya na. Pasok ka na. salamat Ginoosyo. Kunin mo ang marriage certificate natin. I-picture at isend sa akin. Ngayon. Ginoosyo? Siya lang po mula sa probinsya. Huwag kayong magalit. Yung asawa mo, ano ang trabaho? Bakit niyo po tinatanong? Sagutin ko na lang ng basta. Magsasaka lang. Taga-bukid. Bakit kanya hinayaan na mag-isa dito? Umalis siya para magtrabaho sa ibang lugar. Gaano katagal? 5 taon. 5 taon na naman. Pagkatapos ikasal, umalis siya. Oh, Lahat ng proseso noon. Lahat ay pinroseso ng assistant ko. Hindi ko pa nga nakita ang litrato. Presidente Shu, ang marriage certificate ay nasa lumang bahay, nakaimbak ng 5 taon, malubha ang pagkabasa. Kailangan ko bang mag-utos? Hindi na kailangan. Makipag-ugnayan sa kanya ng mabilis. Gusto kong makipag-divorce agad. Presidente Shu, sa itinakda ng matanda, itinakda na 5 taon, 1 buwan na lang ang natitira. Ang mag-file ng divorce ngayon ay baka makaapekto. Gawin mo ang sinabi ko. Makipag-ugnayan sa kanya agad. Presidente Shu. Sa trabaho mo hindi maayos? Okay lang. Tama. May bakante ka ba ngayong hapon? Dalhin mo ako sa baryo. Libutin ang bakanteng lupa. Kailangan kong agad na. Ang ilang mga piraso. Itakda ang mga alternatibong lupa. Siyempre may oras, Presidente Shu. Ako na ang bahala. Presidente Shu, tingnan mo ito. Ang lugar na ito. Sa tingin ko, mula sa ekolohikal na pananaw, sa silangan, ay napakakarapat dapat na pag-aralan at paunlarin. Maaari mong tingnan? Kung ang tao sa kontrata noon ay siya. Pag-ingat. Nasaktan ka ba? Malamig ang sahig. Tumayo ka muna. Isuot mo ng maayos ang damit. Salamat, Presidente Shu.
Ang side profile na ito, parang pamilyar. Hi. Miss Zhao, okay ka lang? Kakadrive ko lang at hindi ko napansin. Hindi sinasadyang nabangga ang kahoy sa dalisdis. Diyos ko. Sigurado ka bang hindi ka nasaktan? May gasgas ba? O sprain? Ay, Zawantang, ang asawa mo sa papel. Paano kaya siya magkakaroon ng ganyang ekspresyon para sa'yo? Wala talaga akong problema. Ginoong Shu, salamat sa pagligtas sa akin kanina. Kung may susunod pa, mag-resign ka na mismo. Oh. Umuwi ka na muna. Si Ginoong Shu kanina, sobrang kabado ba? Kahit dati kapag may malaking krisis, hindi ko siya nakitang ganito eh. Nabigla ka ngayon. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. Bukas, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, pwedeng ipagpaliban ang trabaho bukas. Wala akong problema. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Shu. Ang yakyat mo. Isuot mo na lang. Malamig sa gabi. Base sa sinulat sa nobela, ang ganitong klase ng damit isang beses lang niyang sinuot at hindi nagagamitin. Kung igiit kong ibalik, baka magmukhang walang modo. Pero, sige, tatanggapin ko na muna. Kapag nalabhan ko na ibabalik ko sa'yo. Ngayon, talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Nagulat ng ganyan. Ginoong Shu, paano si Miss Zhao napunta sa bakuran na ito? Hindi ba ito ang bahay na... Malamang ang aking asawang kontrata. Nang hindi ko alam, ang bahay na ito pinaupahan ng palihim. Kung gayon, si Miss Zhao ay kailangang magbayad ng karagdagang upa. Babae siya? Tungkol sa upa, huwag mong alalahanin. Umanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya, ang mga gastos dito, hindi niya kailangang magbayad mula sa account ko. Naiintindihan. Oo nga pala. At ang tungkol sa diborsyo, bilisan natin ang proseso. Nagmamadali ako. Ginoong Shu, 5 taon na termino. 1 buwan na lang ang natitira. Ngayon nyo gagawin. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang termino para sa akin ngayon ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay gusto kong maging malaya. Dahil ba kay Miss Zhao? Naiintindihan ko na. Ito ang iniwan ng dating Mrs. Tanging Contact. Baka naman? Talaga? Magandang araw po. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Nagkataon ba ito? Sumoken. Ikaw talaga. Hindi makontak. Diretso sa tao. Ang bagay na ito, gusto kong gamitin mo ang pinakamabilis na oras iproseso mo para sa akin. Naiintindihan mo ba? Oo, opo, Presidente Shu. Ano yon? Yung kapatid ko, sabi niya nasa may gate ng baryo. Papuntahin ako para sunduin siya, President Shu. Pasensya na muna ako. Sasama ako sa'yo. Wag na. Wag mo na akong abalahin. Kaya ko nang mag-isa. Ay, may sugat ka? Gasgas lang. Okay lang. Hindi ka ba susundo sa tao? Anong susunduin? May sarili siyang paa. Kaya niyang pumunta mag-isa. Nasaktan ka dahil sa akin. Paano ko kayang pabayaan? Hay ikaw. Aray. Okay na. Sa mga susunod na araw, ang sugat huwag hayaang mabasa. Salamat. Ang pangit ng daan.
Si Zhao Wantang ay may kapal ng mukha? Hindi ako susunduin. Siya ay swerte. Nag-asawa ng mahirap at nakatagpo pa. Ang pinakamayamang si President Xu ay umuwi sa probinsya. Hindi tulad ko. Kinasal sa isang walang pera. Wala pang 2 taon, naubos na. Sa pagkakataong ito, talagang kukunin ko si President Xu kahit anong mangyari. Sigurado siya. Ang dating! Kumpara sa aking na anak ng mayayaman, ay mas mahusay ng ilang beses. Ate, hindi ko inaasahan ikaw. Sa araw na ito, ay may kasamang lalaki sa bahay na nag-aaway. Su Yuchian. Si Mr. Xu ay isang mahalagang panauhin sa baryo. Ako lang ang kanyang pansamantalang katulong. Tinutulungan ko lang siya kanina gamutin ang sugat. Ano ba yung pinagsasabi mo? Gamutin ang sugat? Bakit kailangan mong lumapit ng ganyan? Akala mo ba bulag ako? Ate, huwag mong kalimutan, may asawa ka na. Napakawalang hiya mong lumapit sa ibang lalaki. Kapag kumalat ito, ang dangal ng pamilya Su ay mawawala. Ikaw. Nagpaparatang ka. Kami ay malinis at walang bahid. Normal na trabaho lang. Trabaho? Ngayon ay tatawag na ako sa tatay. At lahat ng kamag-anak ay makakarinig, sa kanilang paningin, ang mapagmataas na babaeng Zhao Wantang ay kung paano sa probinsya hindi makatiis na mag-isa at naakit ang mamumuhu ng amo. Sa tingin ko, paano ka pa makakayanan sa pamilya Su? Pinapakialaman mo ang aking tao sa harap ko? Akala mo ba ang pasensya ko ay walang hanggan? Ito ay usapin ng pamilya Su. Wala kang pakialam, isang tagalabas na nag-uutos dito. Maliban kung ikaw ay ang asawa ng aking ate na 5 taong nawawala walang kwentang lalaki. Ksumoken. Kanina mo sinabi. Ano ang pangalan ng asawa niya? Ano ang pakialam mo? Bakit ka nakikialam? Bitawan mo. Dahil ang pangalan ko ay Xu Mochen. Ako, si Xu Mochen. Shumoken. Aalis ako ng 5 taon. Huwag mo akong hanapin. Magbibigay ng sustento kada buwan. Sa text, parang ito ang pangalan. Mali. Isang malamig at strikto. Isang mainit at maginoo. Paano nangyari? Iisa lang sila. Tiyak na pareho lang ang pangalan. Ang mga taong nagngangalang Shumochen sa mundong ito. Hindi pwedeng siya lang. Si CEO Xu ay may ganitong pangalan din. Malaking misunderstanding. Ang lalaking pinakasalan ng ate ko ay isang probinsyano. Sa isang tulad mo. Paano maihahambing? Sa tingin ko, siya ay marami nang nakitang lalaki. Nakita kang marangal, gustong lumapit. Huwag mong pansinin siya. Lumapit? Sa tingin ko, hindi lang. Ang iyong mata ay mahina. Ang utak mo ay mahina rin. Hindi ako ganoon katanga. Na hindi ko alam ang pagkakaiba ng sinseridad at daya. Hindi ko alam. Dito na muna tayo magtapos ngayon, Assistant Zhao. Ang mga walang saysay na salita ng iba, huwag mong pansinin. Umuwi ka at magpahinga. Zhao Wantang. Lumayo ka kay CEO Xu, malayo. Kung hindi, pagsisisihan mo. Shumoken. Talaga bang pareho lang ang pangalan? Maraming detalye ay nagkakatugma. Pero kung siya nga, bakit ayaw niyang aminin? Ang kasunduan sa diborsyo, ano na ang progreso? Gusto ko siyang makita ng personal. Sa pamamagitan ng text, nakontak na namin siya. Nag-ayos na bukas, sa silangang bahagi ng nayon, sa ilalim ng lumang puno, magkita at pag-usapan ng detalyado. Ma'am, magandang araw. Sa kahilingan ni G. Xu. Tungkol sa inyong kasunduan sa diborsyo. Makikipag-usap sa inyo. Pansamantalang nakatakda bukas ng 3:00 ng hapon. Sa ilalim ng lumang puno sa dulo ng nayon. Mag-usap ng personal, mangyaring tumugon agad. CEO Xu, magandang umaga. Magandang umaga. Magayos ka. Sumama ka sa akin sa South Slope. Paumanhin, CEO Xu.
May personal akong gagawin ngayong hapon. Kailangan kong asikasuhin. Baka kailangan kong mag-leave ng kalahating araw. Kakausapin ko lang ang taong iyon. Ngayong hapon para pag-usapan ang diborsyo. Nagkataon na may gagawin din siya. Nagkataon na ngayong hapon. May iba rin akong trabaho. Bakit may gagawin din siya? Baka... Salamat CEO Shu. Ngayon, sasamahan kita sa South Slope. Hindi na kailangan. Sa tingin ko ang iyong kondisyon ay hindi rin maganda. Ang trabaho. Bukas na lang natin. Pag-usapan. Sige, salamat sa pag-unawa, CEO Shu. Sa wakas, matatapos na. Kailangan kong mabilis, makuha ang kasunduan sa diborsyo. Para sa akin at kay Shumo Chen ay magiging malinis na. Ngunit, bakit siya? Pareho ng pangalan kay CEO Shu? Dumating na. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Ako, ate, may problema sa bahay. Ano? Biglang nahimatay si tatay. Alam kong, dahil sa nanay ko, kay tatay, may sama ka ng loob. Pero siya pa rin ang iilan mong natitirang kamag-anak. Bumalik ka na at tawagan mo siya. Bakit biglaan? Babalik na ako agad. Kahapon, sobrang abala ako sa pakikipagtalo kay Zhao Wantang, kaya hindi ko sinasadyang napagalitan ko rin si President Shu. Ang tanga ko talaga. Muntik ko nang makalimutan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa baryong ito. Kailangan kong ayusin ang imahe ko at mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Nasaan sila? Zhao Wantang? Zhao Wantang? Hindi man lang dinala ang bag? Saan ka pumunta ng palihim? Zhao Wantang. Gusto mong maging malaya para manligaw sa pinakamayaman. Panaginip. Presidente Shu, ang itinakdang oras ay matagal nang nakalipas. Pupunta pa ba kayo? Wala akong magawa. Itong dokumento ko ay kailangang madaliin. Hey, hindi ba sinabi ko sa iyo na pumunta at tingnan para sa akin? Pumunta na ako. Pero noong 3:00, wala nang tao. Paano si Zhao Wantang? Nasaan siya? Nasa bakuran lang si Miss Zhao. Sabi na eh. Napaisip lang ako ng sobra. Ipaalam sa kanya. Pagkatapos ng 1 oras, samahan mo ako sa Nanpo. Hindi ba ninyo binigyan si Miss Zhao ng bakasyon? Parang wala naman siyang ginagawa. Siya, Opo. Bakit bigla siyang nagalit? Ay naku, Kakaiba. Sabi ni Daddy, simple lang na sipon. Bakit si Su Yukian sinasabi na sobrang seryoso? Miss Zhao, inutusan ako ni President Shu na ipaalam sa iyo. Pagkalipas ng 1 oras, sumama sa kanya papuntang Nanpo. Hindi ba ako? Nag-leave ba ako kay President Shu? Baka nakitang tapos ka na sa trabaho. Ako. Sandali, bigla akong bumalik. Yung tao sa ilalim ng puno ng balete. Hindi ko pa nakikita. Buti nandito ka. Noong umalis ako, may nakita ka bang tao na dumating? Hey, oy. Kakaiba. Hindi ba 3:00 na? Wala akong nakitang tao. Kakaiba. Ang asawa ni Zhao, Wantang gusto siyang hiwalayan. Ang assistant ni President Shu, anong ginagawa dito? At nagkataon na sila ay pareho ng pangalan. Hindi lang ba ganon? Wala naman. Wala kahit sino. Maayos ang usapan. Nakipagkita siya sa akin, pero hindi siya dumating. Ang daya naman nito. Siya nga pala. Sabi mo, may meeting si Ginoong Shu ngayong hapon. Babalik ba siya? Hindi lumabas si Ginoong Shu ngayon ah.
Buong araw sa study room siya nagtatrabaho. Sa ngayon, mukhang malapit na matapos. Zhao Wantang. Talaga naman, ikaw na naman ang nag-assume. Alam ko na. Isa-isa lang naman. Bakit bigla na lang nagalit? Tara, lumabas na tayo. Ginoong Shu, isama mo naman ako. Gusto ko rin para sa bayan namin. Mag-ambag. Tingnan mo, Ginoong Shu. Ay, Ginoong Shu, ang hirap ng daan sa bundok. Masikip ang sapatos ko. Binibining Su, kung hindi komportable. Umuwi ka na at magpahinga. Wag na, wag na. Kaya ko pa namang magtiis. Uy, CEO Shu, tingnan nyo yung bundok na yan. Ang ganda-ganda ng tanawin. Ang galing ng paningin mo. Oy, binibining Zhao. Hmm? Sa tingin ko, yung maliit na daan doon, medyo maganda. oo nga. Ganoon din ang naisip ko. Tara, tingnan natin. Uy, Binibining Zhao? Yung personal mong bagay ngayong hapon, may kinalaman ba sa asawa mo? CEO Shu, mahilig ka palang mangialam ng personal na buhay ng empleyado? Hindi ko naman ibig sabihin yon. Narinig lang kita, nakausap si Binibining Su, at yung tono ng usapan nyo. Mukhang hindi siya masyadong magaling sa'yo. Bilang amo, nag-aalala lang ako Tapos na yon, kung ang isang kasal ay puro paghihintay at kalungkutan na lang. Ano pa ba ang dahilan para ipagpatuloy ito? Pwede kang pumili ng mas magandang buhay. teka na lang. Hindi ito basta pag-uusapan. Isang lalaki, 5 taon na hindi ka pinapansin. Mag-aaksaya ka ng panahon para sa kanya? Sulit ba? Ginoong Shu, bakit naman po? Bakit kayo nakikialam sa pribado kong buhay? Sa tingin ko lang naman, mabuti kang tao. Karapat-dapat kang pahalagahan. Bakit siya, habang nagsasalita, parang nagalit? Ang taong iyon, ano ba talaga ang maganda sa kanya? Kahit ganyan na siya ipinagtatanggol mo pa, Ginoong Shu ate. Bakit kayo aalis? Ang bilis naman. Hindi man lang kayo naghintay sa akin. Nako, Eh, Jawantang wala ka bang hiya? Sa liwanag ng araw, inaakit mo si Ginoong Shu. tama na. Ikaw. Aksidente lang ito. President Shu, pinagtatanggol kita. Siya ay isang babaeng may asawa. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa kahit sino. Patunayan na ang walang basehang kadalisayan. Miss Su? Pakinggan mo ang iyong sinasabi. Tigilan na natin ito ngayon. Umuwi na kayo. pero kakarating lang namin. Marami pa kaming Umuwi na. lugar. Galit nga siya. Dahil ba sa nangyaring aksidente? Bakit mo ako sinusundan? Ate? Ako ang tunay mong kapatid na babae. Ang ibang lugar sa nayon ay sira at marumi. Siyempre, kailangan kong tumira dito sa iyo. Papanagutan mo ba na patuloy akong manirahan sa maruruming lugar na iyon? Ngayon mo lang naalala na ako ang iyong ate. Hi. Kahit na ang pinakasalan mo ay isang bagong yaman na hindi kagalang-galang, ang bahay na ito sa loob ng sirasirang na yon ay medyo maganda na. Bakit naman? Bahay ng biglang yaman. Mukhang mas maganda pa kaysa sa asawa kong mayaman pwe. Siguradong mahirap. Bahay na lang ang natitira. Sige, ayoko na. Basta malapit kay Shumochen. Ang malapit sa tubig, nauunang makakuha ng buwan. Tiyak na galit siya. Kahit hindi ko alam, ano ba ang nagawa kong mali? Pero ako ba dapat pa bang pumunta para humingi ng tawad sa kanya? Kahit na ang taong iyon ay hindi talaga mabuti sa kanya. Pero kung talagang gusto niya, ako na biglang nakikialam. Ano naman ang ibig sabihin nun? Siya. Mas mabuting lumayo na lang ako. Mabuti para sa ating dalawa.
Bakit ka nandito? Ako. Ibabalik ko ito sa iyo. Malinis na. At saka, kanina sa hapon sa kagubatan na iyon. Aksidente iyon, pasensya na. Aksidente lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ginoong Su, nagagalit ka ba sa akin? Kung saan man ako may pagkukulang, o kung nakakaabala ako sa'yo, pwedeng sabihin mo sa akin ng diretsyo. Ako? Hindi ako nagagalit sa'yo. Bakit bigla kang naging malamig sa akin? Simula nang umuwi ka ng hapon, ganyan ka na. Naiisip ko lang. Tayo. Dapat may distansya ka. May asawa ka. Kaya, ito bang dahilan kaya biglang nagbago? Ikaw at ako ay normal lang relasyon sa trabaho. Hindi mo kailangan para sa mga taong walang kinalaman, mga salitang walang kinalaman, makipag-distance sa akin ng kakaibang distansya. Taong walang kinalaman. Oo. Pero, hindi ba siya asawa mo? Pero ako at siya ilang taon na hindi nagkita, malapit na kaming maghiwalay. Naghahanda na siyang makipaghiwalay. Naintindihan ko. Naintindihan ko. Ito ba naayos na? O hindi pa? Dahil naibalik na ang jacket sa'yo. Eddie, Sir Shu, magpahinga ng mabuti. Mauna na ako. Wantang? Bukas ng alas 9 ng umaga sa South Slope, wag mahuli. Siguradong matatapos. Dahil wala nang iba sa kanyang puso. Kung gayon, may pagkakataon na. Sir Xiu, dito sa lugar na ito, ang sample ng lupa ay nagpapakita na. Makikita natin ang mabuhanging lupa na ito ay napakaangkop sa pagtatanim. Wantang, nagtatrabaho ka rito. Magandang araw, Kapitan. Siya, sakto? Wantang, samahan mo ako na mag-usap. Pinupuri ka ng mga tao sa baryo. Masaya ako ngayon, kaya dapat kitang purihin. Kapitan, may trabaho pa ako. Oh, anong trabaho yan? Magagawa mo yan kahit kailan. Ako'y, nakita kang lumaki. Mula pagkabata, masunurin at maunawain. At maganda pa ang mukha. Ang hirap lang ng tadhana. Yung lalaking iyon, walang utang na loob. 5 taon nang hindi ka binabalikan. Sa tingin ko, Ay! Lasing ka na. Kapitan, nagtatrabaho po kami. Ikaw? Naku, ang batang Shu. Bumalik ka na, anak. Hala, 5 taon nang hindi nagkita. Halos hindi na kita nakilala. Ang damit mong ito, ang sosyal ng suot mo. Hindi. Kapitan, mali ang kilala ninyo. Siya ay si Mr. Shu na investor. Tama iyan, si Shu Mo Chen iyan. Ang mister mo, paano ko hindi siya makikilala? Naku, Kapitan, wala po iyon. Wantang, ikaw ang may mali. Ako? Bumalik ang asawa mo. Bakit hindi mo ako sinabihan? Mr. Shu. Ang layo naman. Kapitan, wag po ninyong sisihin si Wantang. Ako ang nagsabi sa kanya na huwag magsabi. Mr. Iksu, Siya. Lumaki ka na. Alam na ng lahat, inaalagaan ang asawa. Natatakot ka bang magdahilan ako? Para mangikil ng masarap na pagkain. Tama rin. Ang lalaki naman, dapat malaman alagaan ang sariling asawa. Si Wantang naghintay sa iyo ng 5 taon. Hindi madali. Pagkatapos, dapat mong tratuhin siya ng mabuti. Uy, Kapitan. Kapitan, hatid ko muna kayo pa uwi . Wantang, mamaya magluto ng maraming masasarap na ulam. Kayo ng asawa mo, magkasama-sama kayo. Tito, dahan-dahan lang. Nagulat ka ba? Hindi naman. Nakakahiya lang. Sabi niya ako raw ang asawa mo. Lasing lang yung Kapitan.
Mr. Shu, huwag niyong seryosohin. Paano kung seryosohin ko? Ha? Nag-iisip ako. Kung darating nga ang araw na iyon, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Ginoo Shu, ang birong ito ay hindi naman nakakatawa. Baka hindi naman ito biro. Naku, Ginoo Shu, may kailangan akong apurahan. Ituloy na lang natin ang trabaho mamayang hapon. Ang weird. Nag-text na ako. Tinawagan ko na rin. Yung misis na ito, parang nawala na parang bula. Walang paramdam kahit na ano. Hey. Ayan na. Kontakin ko na lang diretsyo yung address na iniwan dati. Ayos na yon. Kumusta? Kumusta? Taga-pamilya Su ba ito? May kailangan po ako sa anak na babae ninyo. Nakausap na rin kita sa wakas. Hindi ko alam kung kailan kayo libre para pag-usapan ang diborsyo. Saan galing itong manloloko? Hindi pa ako kasal. Umalis ka. Sino ba ang nagpadala sa iyo? Miss Su, ako ay kay Jishu Mochen na katulong. Inatasan ako ni Jishu na makipag-usap sa inyo. Tungkol sa kasunduan sa diborsyo, mga partikular na bagay. Noong nakaraang pagkakataon, inanyayahan ko kayo sa puno ng balete, sa silangan ng nayon, pero hindi ko kayo nakita. Kung maaari, anong oras kayo libre para magkita ulit? Ang asistan ni Chumochen. Kasunduan sa diborsyo. Puno ng balete sa silangan ng nayon. Kaya, talagang hindi lang pareho ng pangalan at apelyido. Tama ang intuition ko. Ang pinakasalan ni Zhao Wantang yung mahirap na tao ay si Xu Mochen. Miss Su, Alam ko na. Umuwi ka na at maghintay ng balita ko. Pero wala akong ebidensya. Sertipiko ng kasal. Basta mahanap ang sertipiko ng kasal, malilinaw na ang lahat. Saan ko inilagay? Kailangan bang itago ng ganoon kalalim? Siya. Siya kanina. Anong ibig sabihin nito? Kung siya, talaga siya medyo may gusto sa akin. Kung ganon, ako, pwede rin ba tanggapin? Bahala na. Ako at yung asawa sa papel. Magdidiborsyo na rin kami. Zhao Wantang. Manloloko magnanakaw babaeng masama. Bakit nagpapakaawa? Siya pala ay nagpakasal sa isang mayamang asawa. Posisyon ng Mrs. Xu dapat sa akin. Sa akin. Ito. Ang damit ko. Bakit mo itinapon sa sahig? Ano ginagawa mo? Hindi ako nakatayo ng maayos, ate. Bakit ka maagang umuwi? Ito pansamantala. Parang bahay ko na rin. Bumalik ako. Kailangan ko bang mag-report sa'yo? Hindi. Ako, hindi ko iyon ibig sabihin. 8. Malapit nang mapanis ang mga itlog sa ref. Bilisan mong linisin. Talaga. Pupunta na ako.
Mali. Anong problema? Hindi mo pa ako sinasagot. Yung mga damit ko, bakit mo itinapon sa sahig? Wala akong ginagawa. Ang lamig kasi sa gabi sa baryo. Gusto ko lang humiram ng isa makapal na damit. Hindi sinasadyang na natapon ito. Talaga? Talaga inaayos ko na. Si, Ate, bilisan mo na, sandali lang. Mapanis na ang itlog. linisan mo ng maayos. Alam ko na. Pwe, akala mo kung sino asawa ng pinakamayaman? Inuutusan mo pa ako kunin ang mga damit mo. Mali yata. Kung si Zhao Wantang, talagang napangasawa si Shu Mo Chen. Ngayon, sila ay mag-asawang dapat nagdidiborsyo. Magkasama sa araw, hindi naman mukhang ganon. Maliban kung ito ay edited na photo. Kaya si Zhao Wantang sabi kay President Xu sa araw pareho lang ng pangalan. Dahil si Zhao Wantang hindi alam ang sarili niyang asawa ay si Shu Mo Chen. Hindi rin alam ni Shu Mo Chen na si Zhao Wantang ay asawa niya. Pero paano kung Na-contact na ba? Na-contact na, oh. Anong sabi niya? Pero President Xu, nahanap ko nga ang contact number ng bahay niya. Pero pagkatapos kong tawagan, nagpanggap muna siyang walang alam, hindi umamin sa kasal, at tinawag pa akong manloloko. At pagkatapos? Tapos muli kong sinabi ang aking pakay, umamin naman siya. Pero pagkatapos, binaba niya ang telepono. Tumawag ulit ako, tuloy-tuloy na busy signal. Mabuti. Mukhang gusto niyang kumapit ng mahigpit. I notify ang legal department. Babaguhin ko ang divorce agreement. Hindi lang ako makikipag-divorce, kundi gusto ko ring sa loob ng 5 taon, ipaupa ang bahay namin. At ang paninira sa aming mga tauhan, lahat ay pananagutin. Ang dapat bayaran? Kahit 1 sentimo ay hindi pwedeng kulang. Naiintindihan ko. Gagawin ko agad. Huwag hayaang ang bagay na ito ay makaapekto sa relasyon ko at ni Xiaotang na relasyon. Ginoong Shu? Xiaotang, Ginoong Shu, paano pumasok si Miss Su? nakita kong bukas ang pinto, kaya May kailangan ka? ako kasi kamakailan ay may mga alalahanin. Sa tingin ko, tulad mong importanteng tao, maraming alam, tiyak na makakatulong sa akin. Ibig sabihin, sa tingin mo, meron bang mga lalaking nagpakasal na hindi man lang kilala ang itsura ng sarili niyang asawa ay hindi alam? Kamakailan lang ay nagbabasa ako ng nobela. Nakakita ako ng ganitong klase ng eksena. Ang weird talaga. Miss Su, pumunta ka pa dito sa akin para lang sabihin ang mga bagay na ito. Wala naman. Nagkukwentuhan lang naman. Presidente Xu, huwag kang magalit. Sa tingin ko lang naman, kung may ganitong tao talaga, ang 2 tao ay kawawa naman. Pero tulad mo, Presidente Xu, napakagaling na lalaki. Kung sakaling mag-asawa na, tiyak na hindi ganito. Dapat ay sa asawa niya. Napakabait, di ba? Miss Su, ang relasyon natin, mukhang hindi pa tayo gaanong magkakilala upang pag-usapan ang ganitong personal na bagay. Kung hindi ka pa magbabalak na lumabas, pwede kong Ganyan din ang sinabi ng ate ko. talaga? Oh. Kusang ginawa ng ate mo na isipin ang aking asawa. Umuwi na ba siya? Namumula ang mukha. Presidente Xu, ang aga ninyo ngayong umuwi dahil ba sobrang init sa labas? At na heat stroke kayo? Ah, hindi. Baka nahihiya lang siya. Ayos lang yon. Hindi na ako makikialam. Magpahinga ka na, Mr. Xu. Oh, Ang laki ng pagkakaiba ng ugali niya. Si Xu Mo Chen, tiyak na hindi alam na ang sarili niyang asawa ay si Zhao Wantang. May magagawa na ako. Kakaiba. Sa refrigerator na ito. Wala namang sira na itlog.
Si Suyu Qian, ang sama ngang mata. Kakaiba. Narito naman ang phone ko. Saan galing ang ringtone? Ang bag ko, hindi naman ito dapat nandito. May gumalaw ba? Miss Zhao Wantang? Ako ang katulong ni Mr. Xu Mochen. Tungkol sa diborsyo at kompensasyon. Pakiusap, magbigay ng malinaw na sagot sa lalong madaling panahon. Kung hindi, gagamit ako ng legal na paraan. Sana ay seryosohin mo ito. Bayad. Legal na paraan. Manloloko. Dati kang nagyaya magkita para pag-usapan, tapos iniwan mo ako. Ngayon, naglakas loob ka pang humingi sa akin ng bayad. Mga manloloko gaya mo, mga mababang paraan. Mula ngayon, huwag na kayong mangulit sa akin. Akala ko na nga. Ang kontratang ito ay malapit nang mag-expire. Bakit biglang gusto ng maagang diborsyo? Talagang manloloko. Ate, anong nangyari sa'yo? Ang sama ng mukha mo. Wala. Nakatanggap lang ng scam na text. Binablock ko na. Nako, siguradong iyong assistant. Iyon ang nag-text muli, manloloko. Tama ang ginawa mo, ate. Ang daming manloloko ngayon. Dapat talaga i-block. Ikaw? Bakit ngayon ka lang sumunod? Naalala mo pang alagaan ako. Lagi naman akong masunurin at inaalagaan ka, ate. Oo nga pala, ate. Itong lumang cellphone mo may problema ba? Palaging tumutunog mag-isa. Nakakatakot. Wala naman akong pasok sa mga susunod na araw. O kaya, bigyan mo ako. Magpapahanap ako ng mag-aayos. Kunin mo na. Sige, salamat, ate. Xiao Tanga, President Xu. hapon na. Ang personal mong bagay-bagay, naayos mo na ba? Oo, ayos na. Kaya, umalis na tayo. May mga bagay. Da. Sa tingin ko, kapag tayo lang, dalawa lang, opisyal kong sasabihin sa iyo. Ito ba ang balak niya? Formal na. Gusto niyang magtapat. Zhao Wantang. Sa tingin mo, magiging maayos ba? Kaya mula rito, bibigyan ko kayo ng munting sorpresa. Xiao Tang. Bumisita sa akin ang kapatid mo ngayon. Bakit siya pumunta sa'yo? Sinabi niya sa akin na sa tingin mo pagkatapos ng kasal, magiging mabuti akong asawa. Ako. Kaya, masasabi mo ba sa akin? Bakit mayroon kang ganitong pakiramdam? Baka naman, may gusto ka rin sa akin? Hindi. Wala ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, syempre ganun ka naman. Pero, paano ako naman makikipag-usap sa kanya tungkol doon? Ang relasyon namin ay hindi naman ganun kagaling. Hindi ko sasabihin sa kanya ang mga bagay na ito. Pasensya. Nakalimutan ko. Mukhang hindi kayo magkapatid. Na magkasundo. Siya ay anak ng aking stepmother. Hindi kami magkapatid na buo. Stepmother. Nasaan ang mga magulang mo? Sila. Naghiwalay noon pa. Dahil ba? Kay Suyukyan at nanay niya? Pasensya. Wala yon? Matagal na akong tanggap na ang katotohanan iyon. Pagkatapos nilang magdiborsyo noon, pinalitan ko na ang apelyido ni nanay. Nang maglaon, namatay si nanay. Nagkasakit si lola. Sa bahay na ito, lalo akong naging parang dayuhan. Kaya't matagal ko nang alam ko na, ang tanging masasandalan ay ang sarili ko. Simula ngayon, hindi ka na lang aasa sa iyong sarili. Zhao Wantang? Gusto kita. Hindi ito biglaan, at hindi rin ako nagbibiro. Gusto kong pasayahin ka.
Gusto kitang protektahan. Mr. Xu? Tayo ay hindi bagay. At saka, ako, Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa mga yan. Wantang, hindi ako naniniwala na wala kang kahit anong nararamdaman para sa akin. ako, Kung mayroon kang kahit na kaunting nararamdaman para sa akin, sana huwag mo akong tanggihan at bigyan natin ang isa't isa ng pagkakataon. Patutunayan ko sa iyo na totoo ang nararamdaman ko. pero, may asawa pa ako. Kahit malapit na kaming maghiwalay. Pero, Walang problema. Pwede akong maghintay hanggang sa matapos mo ang lahat at maayos na ang lahat. Saka tayo formal na magkasama. Hihintayin kita. Sumoken, Hindi mo siya dapat sagutin. Dahil may asawa na siya. ang sinabi niya. Totoo lahat. Pero, Kaya, lagi mo akong niloloko. Sumoken. Kahit ako ay isang ordinaryong probinsyana na nagtatrabaho para sa iyo, isang munting assistant. Pero hindi mo rin dapat paglaruan ang damdamin ko, di ba? pasensya na. Ako. Galit ako sa'yo. Peste. Bakit ngayon pa? Bakit ko pa inutusan ng assistant ko na maagang mag-file ng divorce pero hindi pa rin natatapos? Ginoong Shu, huwag kayong masyadong magalit. Ang ate ko ay sobrang galit din. Huwag niyo naman siya sisihin. Paano mo nalaman na may asawa ako? Dahil ako yun. Anong sinabi mo? Asawa, pasensya na. Dati hindi ko masabi sa'yo dahil matagal na tayo hindi nagkita ng maraming taon. At parang nagustuhan mo ang ate ko. Natatakot ako na kapag sinabi ko, baka mahiya ang lahat. Tingnan mo. Zhao Wantang, kung maaayos ang sa iyo, maaayos din ang sa akin. Kahit sino, bakit pa kapatid ni Zhao Wantang? Imposible. Na-edit ang litratong ito. Mas mabilis pa sa inaasahan ang pagkakatuklas. Mahal, nasasaktan mo ako. Na-edit ang marriage certificate, normal lang naman, di ba? Kasi noong mga oras na iyon, hindi pa tayo nagkikita pero ikinasal na tayo. Ang wedding photo ay dapat nang inihanda ng maaga. Oh, noong mga oras na iyon, ako ang nagpapa-edit ng litrato sa assistant ko. Pero, ano pa bang ebidensya mo? Hindi pa ba sapat ang marriage certificate? Kung gayon, tanungin mo ang assistant mo. Dati na siyang nakipag-ugnayan sa akin. Kanina pinahanap ko sa iyo ang address ng asawa ko. Sinong tao ang iyong nakausap? Ang binibini ng pamilya, Su. Pamilya Su? Su Yuchian? Oo, mahal. Bago ako lumabas, nakausap ko ang assistant mo. Sinabing magkikita tayo ngayong hapon. Paano mong hindi alam? CEO Shu. Ang text kanina sa asawa mo. Ay may reply na, sabi mamayang hapon ay may oras para sa personal na usapan. Natanggap mo ba ang mensahe ko? Hindi ko tiningnan ang cellphone ko. Ngayon ay maniniwala ka na, mahal. Huhu. Sinungaling. Puro sinungaling. Ang hirap. Ang hirap. Sa wakas, sinubukan ko na magustuhan ang isang tao. Sumoken. Ikaw, paano mo nagawa sa akin ng ganito? Zhao Wantang. Mamulat ka. Hindi pa. Wala ka pa pumayag na pakasalan siya? Mabuti ito.
dahil siya ay kasal na. Matagal ng kasal. Chumochen. Ang pangalang ito, akala ko, siya at yung asawang hindi ko pa nakikita ay pareho ang pangalan. Kung sakaling siya ay may asawa na, maaari bang siya ay maaaring ang aking asawa? Hindi pwede. Kailangan kong makita ng sarili kong mata. Sertipiko ng kasal. Nasaan ang sertipiko ng kasal? Sertipiko ng kasal. Pakiusap. 3, 2, 1. Zhao Wantang, nababaliw ka na. Nababaliw ka na. Talagang mayroon kang isang munting pag-asa. Paano siya magiging ang iyong asawa? Ang pinakasalan mo, mula simula hanggang dulo, ay isa lamang sa iyong hindi mo pa nakikilala na estranghero. Ade, muntik ko nang makalimutan. Ito ang para sa iyo. Ewan ko kung si Zhao Wantang ngayon ay nakita na ang malaking regalong inihanda ko para sa kanya, yung pangit niyang litrato. Siguradong nandidiri siya sa yon ng ilang sandali. Dahil inamin mo na, ang kasunduan sa diborsyo ay handa na. Maglaan ka ng oras para pirmahan, Ano? Diborsyo? Miss Su? Hindi ba't napag-usapan natin ng malinaw? Iba iyon. Hindi ako ang dati. Kahit na ikaw, ano ngayon? Ako. Alam ko, hindi tayo nagkita sa loob ng 5 taon. Walang anumang damdamin. Ngunit ang damdamin ay maaaring linangin. Bakit pagdating mo hihiwalay ka agad? Maling akala. Paglinang ng damdamin. Binibining Su. Malamang hindi mo alam ang tunay na kalikasan ng kasal na ito. Kalikasan? Kalikasan? Pag-aasawa. Hindi ba ang pag-aasawa ay 2 tao na magsasama sa buhay? Ang bagay tungkol sa diborsyo, ang aking assistant ang makikipag-ugnayan sa iyo. May gagawin pa ako. Diborsyo. Panaginip lang. Hanggat hindi ako pumipirma. Ang posisyon bilang Mrs. Shu sa kalaunan ay akin. Wantang, Iyan ang para sa yugtong ito ang paunang badyet para sa pag-unlad. Kung wala nang ibang tagubilin si Mr. Shu, aalis na muna ako. sandali. May iba pa bang bagay si Mr. Shu? Pwede ba tayong mag-usap? Kung tungkol sa trabaho, pwede akong mag-ulat anumang oras. Ngunit kung personal na bagay. Pasensya na, oras ng trabaho ngayon. At sa tingin ko, hindi na kailangan pag-usapan ng personal na bagay. Ako. Wantang, hindi ka na makakapagtago. 5 minuto lang. Pakinggan mo ako. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ipinapangako ko. Kapag naayos ko na ang lahat, hahabulin kita ng hayagan. Hahabulin kita ng hayagan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay lang ba? Pakiusap. Sumo-chen, pinakasalan mo ang kapatid ko. Kahit hindi kami close. Pinakasalan mo na siya. Kailangan mong maging mabuting asawa. Ang kasal ay hindi dapat laruin. Ang kasal ay hindi dapat laruin. At ikaw at ang iyong asawang hindi mo pa nakikilala. Ano yun? Hindi ba iyon larong? Bakit hindi mo isipin ang sarili mo? Tapusin mo na ang mga kalokohang iyan. Sumo-chen,
Ano ang karapatan mong mangialam sa kasal ko? Amo ka ba? Overstep na yan. Wantang, Saan tayo pupunta? Siyempre, pupunta tayo sa bahay ng asawa ko. Ate, sabi mo, ang mag-asawa. Dapat magkasama sa iisang bahay, di ba? Ang galing ng nanay mo. Pantay-pantay. Ang mga asawang hinanap niya, para sa ating dalawa, pareho pa ng pangalan. Nagkataon lang. Ate, baka naman pinagdududahan mo ang sinasabi ko. Kung gusto mong lumipat, lumipat ka. Ayoko na makita ka. Hindi sapat na patagalin ang diborsyo. Kulang pa iyon. Wala naman akong tunay na sertipiko. Kailangan ko pang gumawa ng paraan para mahawakan niya ako. Kapag nangyari na iyon, hindi na siya makakatanggi. Mahal? Gabi na nagtatrabaho. Pagod ka na yata. Uminom ka ng gatas para makatulog. anong ginagawa mo rito? Mag-asawa naman tayo eh. Pinapunta kita rito para pirmahan ang kasunduan sa diborsyo, hindi para tumira ka rito. Alam ko naman. Pero, naghirap ako magdala ng baso. Kahit konti, uminom ka naman. Umalis ka. Ay! Mahal? Basa na ang damit ko. Dinagdagan mo ba ako? Mahal? Mag-asawa tayo. Ngayong gabi, hayaan mo akong alagaan ka ng mabuti. Sumakan? Anong nangyari sa'yo? Xiao Tang? Huwag mo akong paalisin. Xiao Tang? Miss na miss kita. Sumakan? Hindi pwede. Xiao Tang. Ako. Nahihirapan ako. Xiao Tang. Pumunta tayo sa loob, okay? Hindi pwede. Hindi ko magagawa yan sa'yo. Pasensya na. Ang hirap mong tiisin. Baka naman. Gusto ba talaga niya ako? Xiao Tang, gising ka na. Pasensya na. Kagabi, ako, Wala na ang epekto ng gamot. Umuwi ka na. wantang kagabi, hindi ba? Nasaktan ba kita? Wala. Ang galing ng self-control ni President Xu. Pero ako unang beses kong malaman na ang mag-asawa ay gumagamit pa pala ng ganitong pampasigla. Hindi siya ang asawa ko. Kahit papaano, hindi siya ang asawa sa puso ko. Malapit na kaming mawalan ng ugnayan. Kagabi, siya ang, Xu, Moken. Ayaw kong malaman ang mga bagay sa pagitan mo at ng iyong asawa. Ayaw ko ring pakialaman. At saka, sa ilang araw, aalis na ako sa baryo. Hindi na tayo magkikita. alis ka. Hindi pwede. Ang kontrata natin sa trabaho hindi pa tayo tapos. Trabaho. Ang kapitan ng baryo ay hahanap ng iba na makikipag-ugnayan sa akin. Pakisuyo, umalis ka na ngayon. Mag-aayos na ako ng gamit ko. Siya. Wantang. Hindi ganyan ang totoo. Ipapakita ko sa iyo. Mahal. Saan ka nagpunta kagabi? Nag-aalala ako sa iyo. Ipack mo na ang mga gamit niya. Agad-agad. Palabasin mo siya sa bahay ko. Kung ayaw niyang umalis, tawagin mo ang mga security guard. Sumoken? Papaalisin mo ako?
Ako ang asawa mo. Hindi na sa ilang sandali. Bago pa ang mga tauhan ko ay hindi ka pa itapon. Umalis ka na lang. Magsisisi ka. Sa tingin mo, ang reaksyon ni Su Yukian, normal ba? Ginoong Shu. Sa tingin ko, hindi normal. Noong nagkasundo tayo sa diborsyo, pareho tayong pumayag. Pero si Miss Su, pagkatapos niyang aminin ang pagkakakilanlan niya, parang hindi niya alam ang kasunduan walang ideya. Oo nga. Ang nilalaman ng kasunduan ay ang diborsyo. Gusto ko siyang kausapin para lang maagang diborsyo. Pero parang hindi niya alam na malapit na siyang magdiborsyo. Saan galing ang manloloko? Hindi pa ako kasal. Umalis ka. Ginoong Shu. Bigla ko lang naalala, noong una kong tawagan si Miss Su sa telepono, sobrang gulat niyang sinabi, siya ay hindi kasal. Imbestiga. Gusto kong makita ang record ng kasal ni Su Yuqian. Naiintindihan ko. Aalis na siya ngayon. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta. Mahal. Alam kong mali ako. Nakapagpalamig ka na ba kagabi? Mula ngayon, maganda na ang pagsasama natin. Okay lang ba? Mr. Shu, nahanap na. Su Yuqian. Hemp. Gusto mo bang sa lahat magpaliwanag? Sino si Lee Song? Hindi ko kilala. Hindi mo kilala? Yung nasa pangalan ninyo itong marriage certificate. Ay pake din? Iyon ay... Baka hindi mo pa alam. Ako at ang aking asawa sa kontrata. 5 taon na ang nakalipas, nilagdaan namin ito ng itim at puti prenuptial agreement. Nagkasundo kami na pagkalipas ng 5 taon, automatikong magwawakas ang kasal. At ngayon ay ang huling araw ng pagwawakas ng kasal. Kahit anong palusot mo, hindi ka na maaaring magpanggap na ibang tao. Automatikong diborsyo sa kasunduan. Hindi. Hindi sinabi ni Jia Wantang. Ihatid siya sa lugar na dapat niyang puntahan. Naniniwala ako na si Mr. Lee ay tiyak na masisiyahan na makita ang kanyang asawang matagal nang nawawala. Hindi pwede, Mr. Shu. Huwag mo akong ipadala. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Ayoko siyang sumama para magbayad ng pera. Dalhin na siya. Huwag. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Bakit ang unang address ng contact ay direktang napunta sa kay Su Yuqian? Ngunit siya ay malinaw na hindi ang taong hinahanap ko. Mr. Shu, ang address at apelyido sa kasunduan ay talagang pamilya Su. Pagkatapos nilang magdiborsyo noong panahong iyon, pinalitan nila ang apelyido ng nanay. Pagpapalit ng apelyido. Zhao Wantang at Su Yuqian. Magkapatid na iisang ama. Si Zhao Wantang ay dating apelyidong Su. Siya ang tunay na dalaga ng pamilya Su. Xiaotang, Ginoong Shu, may iba pa ba? Ang resignation letter ay naipadala ko na sa email mo. isasama kita. Hindi na kailangan. Daan lang. Ang divorce agreement ko ay naumpisahan na. Diborsyado na ako. Congrats. Naka-agreement din siya. Pero, maaring i-renew ang agreement. Mukhang gusto mo pa ang kapatid kong babae. Hindi mo kapatid ang asawa ko, Kaya? Xiaotang. Naalala mo pa ba na sinabi mo sa akin dati na ang asawa mo ay isang magsasaka na nagtatanim sa bundok? Oo, ano naman? Ang bagay na ito ay matagal nang nakaraan. Oy, anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Zhao Wantang. Ang pangalan ng asawa mo ay si Xu Mohan. Oo, ano naman? Parehas lang ng pangalan. Wala namang kakaiba. At ito? Sa divorce agreement address ng bahay kasal. Yung lugar na tinirhan mo ng 5 taon at ito rin ang tinutuluyan ko ngayon. Itong lugar. Mga pag-aari lahat ng pamilya Shu. Ano ngayon? Sinabi mo dati na binili mo ito. Binili ko nga ito. Pero mula sa pangalan ng pamilya ko ito binili. Ang bahay na ito. Mula simula hanggang ngayon
ay pag-aari ng pamilya Shu. At ito ang bahay na ibinigay ko sa aking asawa. 5 taon na ang nakalipas bilang bahay pampakasal. Eh yung litrato sa marriage certificate na ito. Hindi ikaw iyon. Tingnan ko nga. Etong litrato. Mukhang dinikit lang ulit. Wala pang embossed seal. Itong litrato, ang totoo. Ang tao sa litrato ay hindi Shu Mochen. Li Song ang pangalan niya. Siya ang totoong asawa ni Su Yuqian, ang tunay na asawa. President Shu, nahanap na ang inyong electronic marriage certificate. Ito ang totoo nating litrato. Ginoong Shu, nahanap ko na ang electronic marriage certificate ninyo. Ito na ang tunay nating larawan. Kaya, ikaw na yung 5 taon kitang hindi nakita. Asawa. Ako yon. Pasensya na. Pinahintay kita. At pinagtiisan mo, napakaraming hirap. Kaya, Miss Zhao, han ka pa bang tanggapin itong nasa harap mo na mangmang at mabagal na asawa? Ano naman kung patawarin kita? Expired na ang kontrata. Tapos na. Ang kontrata ay natatapos, pero pwedeng magsimula muli. Basta gusto mo, pwede tayong magsimula ng bagong kontrata. Ang tagal ay isang habang buhay. Binibining Zhao, pumayag ka ba? Ngayon? Pwede ko bang halikan ang aking nobya?